Mula sa bulwagang pambalitaan, himpilan ng katotohanan at serbisyo ng bayan. Kalamba Express, Boses ng Bayan, ako si Bini Aya. Nagbigay pahayag ang Supervisor of Department of Education na si Derek Tala na sa naturang pulong ng mga mamamahayag. Ayon sa diskusyong isinagawa sa pagpupulong ay nagbigay linaw ang tagapangisiwa na mabibigyang solusyon daw kuno ang isyu ukol sa pagbasa ng wikang Ingles, ang mga pribadong paaralan maging sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas. Nakapanlulumo mang isipin kahit sa simpleng pagbasa ng pambansang wikang Tagalog ay hindi may sagawa, papaano pa kaya sa wikang itinuring nating tanging paraan ng pakikipagkomunikasyon at ugnayan. Base sa pagsisiyasat ng Philippine Statistics Authority or PSA, mayroong 18.96 milyong Pilipino na nagtapos ng senior high school at junior high school noong nakaraang taon ang hindi nakakaunawa ng simpleng kwento ng alinman sa dalawang wikang ginagamit ng mga Pilipino. Ito ay sinasabing dahilan ng hindi kakayahan sa pagbasa at pagsulat, kung saan ang isang individual ay marunong magbasa at magsulat ngunit hindi ito magamit ng epektibo sa pang-araw-araw. Sa kasalukuyan ng nasabing pondo ng Department of Budget and Management or DBM, ngayong taon 2025 ay pumalo sa 1.55 trillion pesos na siyang pinakamataas na alokasyon sa budget ng Pilipinas. Ito ay isang pagtaas mula sa mga nakaraang taon at naglalayong matugunan ng mga hamon sa edukasyon. Tulad ng kakulangan sa mga silid-aralan at mga guro, ang pondo ay gagamitin sa iba't ibang programa at proyekto ng Department of Education or DepEd. Kabilang narito ang pagpapagawa ng paaralan at pagpapatupad ng mga programa para sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. Isa sa mga nasabing programa ang ARAL program na naglalayong mabawasan ang bilang ng mga batang hindi marunong magbasa. Kung aanalisahin, isa ang Calamba Bayside Integrated School or CBIS sa mga pampublikong paaralan na may pinakamalagong bilang ng mga estudyanteng hindi marunong magbasa. Ayon sa English Coordinator ng CBIS na si Liven De Leon, sa junior high school, ang ika-7 baitang ay mayroong 13 na hindi marunong magbasa. Sa ika-8 baitang naman ay mayroong 10. Sa ika-9 na baitang naman ay may parehong numero na 9. At sa panghuli, ang ika-10 baitang ay mayroon lamang 2. Ang kabuuan bilang estudyanteng hindi marunong magbasa ay humataw sa 34 na individual. Sa senior high school naman, ang bilang ng hindi marunong magbasa sa ika-11 baitang ay 15 individual. At pagdating naman sa ika-12 baitang ay mayroon namang 5 na hindi marunong magbasa. Nakapanghihinayang ang bilang ng ika-11 baitang na hindi marunong magbasa. Isa itong kalapastangan ng sabihing pinalampas lamang ito ng mga guro. Sa lipunang Pilipinas na patuloy na hinahamon ng mga suliranin sa edukasyon, ang kamakailang pagtataya sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa ay nagpakita ng isang nakalulungkot na katotohanan. Ang pagbagsak ng kalidad ng edukasyon ay isang suliraning hindi na dapat ipagwalang bahala. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, mayroong 18.96 milyong Pilipino na nagtapos ng senior high school at junior high school noong nakaraang taon ang hindi nakakaunawa ng simpleng kwento. Isang indikasyon ng malalang problema sa pagbasa at pagsulat. Sa gitna ng mga hamong ito, ang paglaan ng 1.55 trillion pesos para sa edukasyon sa 2025 national budget ay isang positibong hakbang. Ngunit kailangan pa rin ng mga konkretong plano at epektibong implementasyon upang matugunan ang mga suliraning ito at maiangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa pagharap sa mga suliranin sa edukasyon, mahalaga ang pagbigay ng agarang solusyon upang matugunan ang mga hamon sa pagbasa at pagsulat. Isa sa mga solusyon ay ang pagpapatupad ng ARAL program na naglalayong mabawasan ang bilang ng mga batang hindi marunong magbasa. Ang programang ito ay dapat ipagpatuloy at palawakin pa upang mas marami pang mag-aaral ang matulungan. Ang pagtaas ng pondo sa edukasyon sa 1.55 trillion pesos ay isang positibong hakbang, ngunit kailangan pa rin ng mga konkretong plano at epektibong implementasyon. Dapat gamitin ang pondo sa mga programa at proyekto na direktang nakatutok sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon.
tulad ng pagsasanay sa mga guro, pagbibigay ng mga kagamitan sa paaralan at pagpapatupad ng mga programang pang-edukasyon. Ang mga paaralan tulad ng Calamba Bayside Integrated School or CBIS ay dapat bigyan ng suporta at mga kinakailangang kagamitan upang matulungan ang mga mag-aaral na hindi marunong magbasa. Ang mga guro ay dapat sanayin upang makapagbigay ng epektibong pagtuturo at suporta sa mga mag-aaral na may mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa, maaaring matugunan ng mga suliranin sa edukasyon at maiangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Muli, ito ang Calamba Express, naghahatid ng sariwang balita.